Si Kuya Ramil ay isang taxi driver. Mabait siya at palangiti. Bawat tao sa subdivision area namin ay sa kanya talaga madalas sumakay. Dahil nga hindi siya gaya ng ibang taxi driver na gusto lang mandaya. May dalawang anak si Mang Ramil, si Ian at si Rico. Parehas nakatapos ng kolehiyo at nagkaroon ng magagandang trabaho. Pero hindi naging dahilan yon para tumigil si Kuya Ramil sa pagta-taxi driver kasi libangan niya na talaga ito. Ika nga niya, dito na ako kumita sa pagta-taxi driver ko. Dito rin ako kumukuha ng panggastos namin noon sa araw-araw. Dito ko rin napagtapos ang aking dalawang anak. Kaya dito na rin ako mamamatay sa trabahong ito. Nagulantang kami lahat noon nang balitang naging tulala daw si Kuya Ramil. Hindi na nakakausap at parang natatakot sa tuwing makakakita ng taxi. Kahit ang mga anak niya ay hindi rin malaman ng biglaang pagkakaganon ng ama. Naging ganon daw si Kuya Ramil simula nung gabi na umuwi siya galing sa pamamasada. Inamin sa akin ni Kuya Ramil na ang taxi na nabili niya ay inayos lamang, hinilambusan. Dahil dati raw yun, nasunog at namatay ang tunay na may-ari sa loob mismo ng taxi yun na nasa kanya ngayon. Nagulat daw siya dahil may lalaki nang nakaupo sa likod at nakayuko pa. Wala naman daw siyang kamalay-malay noon at hindi niya naman daw namalayang sumakay ito. Nilagay niya ang binabasang dyaryo sa tabi ng upuan niya at tinanong ang lalaki, "Sir, saan po tayo?" Tanong ni Kuya Ramil sa pasahero niya. "Ihatid mo ko sa may Sampaguita Street, dyan sa Eastwood." Lalaki sa malalim na boses. Pinaandar ni Kuya Ramil ang taxi. Habang nasa biyahe ay kinausap niya ito. "Doon po ba kayo nakatira, sir?" "Oo," tipid na sagot ng lalaki. Nang makarating sa mismong bahay ay dire-diretsong bumaba ang pasahero at tuloy-tuloy na pumasok sa bahay na yun. Naghintay pa sandali si Kuya Ramil dahil may nakalimutan ng lalaki. Ilang sandali pa ay lumabas ang katulong siguro ng bahay kaya nagtanong siya, Miss, nasaan ang amo mo?" Tanong ni Kuya Ramil dun sa kasambahay. Biglang kumunot ang noo ng katulong. Sabay nagtanong kay Kuya Ramil na, "Anong amo? Si Ma'am po ba?" "Wala pa po siya eh. Di pa siya umuwi." "Bakit? Anong kailangan nila?" Hindi po. Ibig kong sabihin yung amo mong lalaki. Sumakay kasi siya sa akin sa taxi ko. Hindi pa nagbabayad." Nahalata daw agad ni Kuya Ramil ang gulat sa mukha ng kaharap niya na katulong. "Matagal na pong patay ang amo naming lalaki. Nasunog po ang kotse niya at naiwan siya sa loob kaya hindi na rin po siya nakaligtas." Ani ng katulong. Naguguluhan naman si Kuya dahil kanina lang ay sumakay pa ito sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung namalikmata lang ba siya dahil sa layo ng biyahe nila. Kausap niya pa ito. Pero nang bumaba ito sa kanilang bahay at pumasok ay hindi na ito muli pang lumabas. Nagantay pa nga ng mga ilang minuto si Kuya Ramil.
Pero wala nang lalaki na bumalik pa para magbayad sa kanya. Umuwi na lang si Kuya Ramil dahil sa nalaman niya sa katulong ay bigla siyang nalumo. Multo na lang ba ang pasahero ko? Tanong niya sa kanyang isipan. At dahil na-curious noon si Kuya Ramil ay nag-imbestiga siya. Nalamang niyang ang taxi palang nabili niya ay ang kotseng pagmamay-ari ng lalaki na mismong namatay sa loob at naging pasahero niya kani-kanina lang.